ibig mo sabihin, attorney, yung ginawa ng kanyang ama noon, ay pwedeng gawin ngayon. Pwede, kasi ano ba, yung hindi pa naman nare-repeal yung executive order na yun eh. Na-modify lang ng konti, pero buo pa rin. So, di ba yun ang ating isa sa plano na gagawin sana? Yun ang ginawa ng ama ni Oo. Marcos Sr. Kaso si Marcos Sr. kasi matalino eh. Mm-hmm. Eh siguro naman si Marcos Jr. ay mas matalino. Matalino magnakaw? Kasi, Hindi kasi kasi ganito yan eh. Noong campaign period, kami magkakasama okay. ng kanya kapatid ni First Lady. Kasi kami yung nasa headquarters noon. Nag-uusap-usap kami na tulungan namin ang bansang Pilipinas na mapanalo namin si Bongbong Marcos para magbunbud ng kayamanan. Happy ako dahil ngayon nga eh. Tapos ngayon, nung nanalo na, nako, alam mo si Martin Araneta, yung bunsong kapatid ni First Lady. Dati sa barong-barong lang kami nakakuan eh. Nag-oopisina eh. Ngayon, nasa 5-star hotel na kami nag-oopisina. In 2 months time lang yon. So, wala silang ginawa ngayon kundi matupag ng paano kamkamin ang pera ng taong bayan. Yun. Pero pwede natin gawin yun, siguro attorney yung Council of State. Opo, dahil tatawagin mo lang naman yung mga buhay pang pangulo na kung hindi naman makayanan umattend ng iba, pwede naman Zoom. Halimbawa, yung mga dating pangulo katulad sila Erap, siguro mahirapan na lumabas yun, pwede naman Zoom. Yung dating vice presidente na si Tito Ginto na may edad na rin, pero pwede i-Zoom yun. Makausap pa. Yung ibang vice president medyo healthy pa, si Noli De Castro nakakapag-jogging pa yun, sila Jojo Binay, si Leni Robredo is very healthy, and of course your best friend si Sara, she's healthiest among the vice president, no? Tapos yung other senior officials, yung halimbawa mga past Supreme Court justices, chief justices, malulusog pa sila, makaka-attend pa sila. So, dapat i-create talaga natin, i-force talaga natin attorney siguro. Kailangan yun kasi ang purpose natin doon para malaman talaga anong solusyon sa problema ngayon nagaganap sa ating bansa. Yun yung kailangan natin. Parang parang support lang. Huwag siya ma-intimidate. Hindi ka naman masisita kung meron kang teleprompter sa harap mo. Consultation lang to. It's an act of statesmanship na kung i-convene niya yung Council of State. Actually, hindi naman, naman yan, pwedeng parang informal talk lang yan eh. Pwedeng parang magtayo sila ng chat group kung gusto nila. Na parang kinukonsult lang niya yung the elderly wisdom. Maiba tayo, attorney, maiba tayo ng pintuan. Kasi marami sa ating mga kababayan na kailangan daw natin ng ebidensya laban sa kay Pangulong Marcos. Pangalawa, tayo daw ang magreklamo. Although yung mga nagsasabi na medyo kulang sila sa kaalaman. Pero para sa kasagutan sa atin ng mga katanungan ng mga ating mga kababayan, ano ba talaga, attorney, talagang meron ba talagang possibility talagang ninakaw o naubos ang kaban ng bayan? Napakaraming ebidensya. Ewan ko bakit nagbubulag-bulagan tayo sa ebidensya. At saka, halimbawa, ipagpalagay natin na nakatagong ebidensya. Ang trabaho ng ombudsman ay habulin yun. Kahit na, halimbawa, may alam natin na may ebidensya na nakatago kung saan man. Trabaho ng ombudsman, hanapin yung ebidensya. Yun yung pinagkaiba ng ombudsman sa pangkaraniwan ng prosecutor. Yung mga pangkaraniwan ng prosecutor, maghihintay lang siya ng ebidensya. Yung ombudsman, hindi pwede. Kaya nga sila nagtatrabaho. Sila dapat, ang nakasulat nga sa batas, kahit phone call lang, kahit text, kahit bulong, that is sufficient to start a complaint sa ombudsman. Ginaya natin sa Europe yan yung sa Europe. In fact, kung hindi ako nagkakamali, yung word na ombudsman, yung ombudsman,
bagamat Scandinavian word yun, pero yung BUD, yung BUD, yung BUD kasi, sa English yun, kung sa Tagalog ay, yung parang, yung tumutubo na, kanyari sa puno, may sanga na nagbubud pa o bud. Nagbubud. Maliit pa lang, ano muna, gupitin mo na. So, kumbaga yung sa trabaho ng ombudsman, maliit pa lang yung suspecha, hahanapin na niya at gugupitin na niya yung corruption. Yun yung punto doon. Ginagawa ba ng ombudsman yan ngayon? Ay, nako, yung ombudsman ngayon. Parang ewan ko, hindi ko maintindihan eh. So, mga kababayan, yung sinasabi ni attorney, bulong pa lang, sumbong pa lang, dapat paniwalaan nyo kasi kayo ang magpapatunay na totoo talaga yung bulong. Di ba, attorney? Ganun yun, oo. So, ngayon lang ako na-educate rin na pwede pala yung bulong na dapat kumilos. Anyway, ibahin ko, kasi sa panahon ni Duterte, 2020 kasi 2022 talaga ako umaksyon sa mga ganito. Kaya ako nagkaroon ng YouTube. Kasi maraming kababayan natin na hindi nabibigyan ng sapat na mga pangailangan ng kababayan natin nung pandemic. So, hindi sila nabibigyan. So, kumilos ako. Ang nangyayari kasi, normal is, pada sistema na sa bansa natin yan, yung palakasan system. Nandyan na yan eh. Pero ang kinaawaan ko lang, yung mga natatakot, walang kaalaman. Tinatakot ng nasa barangay. So lumitaw ako. Ngayon, dahil dumating na kay Pangulong Duterte, mayroon naman siyang Malacanang Action Center. So yung Malacanang Action Center, dahil sa kabagalan nila ng action, napapagalitan ko sila. Ang sinasabi ko sa kanila, kung hindi nyo kaya dyan, ako ang papalit sa inyo. Sabihin mo lang sa director mo na hindi mo kaya ang mga ahensya ng gobyerno na magtrabaho sila ng tama, palitan ko. Alam ko kako na naka-record yung sinasabi ko. Kung natakot kayo magsabi sa director nyo dyan sa Malacanang, iparinig nyo na lang yung boses ko na itong boses na ito ay isang concerned citizen na papalit sa atin dahil hindi na natin nagagapan ng trabaho. Anong masabi mo doon, attorney? Ay, tama yung ginawa nyo. Yung mga special action forces na ginawa na ngayon sa Malacanang. Ganun ang nila, mandato nila, kikilos sila, kahit pulong lang, kahit text lang, kahit post sa social media lang. Sa Ombudsman Act, nakasulat yun, sa Section 13, kung hindi ako nagkakamali. And complaint in any form. Kasi po, ang ombudsman ay para siyang, ang nakasulat doon, parang protector of the people din siya eh. Para siyang si Browner. Parang EFP pala siya. Parang EFP. Protector of the people din. Ang pinagkaiba lang nila, yung EFP, action. Oo nga. Ito naman, legal action. Yun. So, ngayon ko lang clear yan ha, kaya dapat kayong kababayan, ang pag on legal matters, trabaho ng ombudsman. Bulong pa lang ninyo, dapat kumilos ng ombudsman. Sa AAP naman, ang dami ng bulong natin sa AAP eh. Sinisigawan na nga natin. Puro iskandalo na kayo nangyayari sa Ang AAP. problema, yung AAP, ako lang lagi ang tinutumbok nila eh. Ha? Oy, mga kabaro, bakit ako lang lagi nyo tinutumbok? Alam nyo, mga kababayan, yung mga hindi pa nakakilala sa akin, I started to serve the country. 13 years old ako, nag-servisyon ako sa bansa. I am now running to 66 years old. Hindi pa ako matras sa serbisyong publiko. Tapos ngayon, ako pa yung hinaharang ninyo. Alam mo, para sa kalaman ng mga kabaro ko, para sa kalaman ng kabaro ko, 4.9 billion. 4.9 billion. Magmula pa yan sa kay Duterte hanggang ngayon. Hindi pa nila naibibigay ang pera na yan lahat. Bakit? Ang alibay nila, yung iba fake daw na byuda. How come naging fake sila na byuda? Nagpipinsyon sila eh. Or that is considered na talagang alibay ninyo. But anyway, ngayon, na-action na yung bagong commander, si Commander Casis, Commodore Casis, ina-action na niya. Pero parang may nararamdaman naman ako na iba. Ginamit nyo na yung buong kampo para lang harangin ako sa gate. Para hindi na ako makapag-follow up. Diyos ko naman, oo. So mga kabaro ko,
Napanaginipan ko kasi ito Attorney, napanaginipan ko kagabi ito, kaiisip ko Ito yung panaginip ko. Kaya pala ako binabawala pumasok ng Camp Aguinaldo dahil ayaw nilang mapalo up yung mga nakapending na budget sa armed forces. Napanaginipan ko yun. So, yun yung problema. Mga kabaro, napanginipan ko kaya pala ako hinaharang dyan sa gate kasi para hindi ko mapalo up yung 4.9 billion pesos. Tandaan nyo, nung ako'y bata pa, hindi ako takot mamatay. Ngayon, papatay na ako. Bakit pa ako matakot? For the good of the country ang ginagawa ko, mga kabaro. Mga kabaro, salamat sa inyo sinasabi ko lang sa inyo kasi yung iba, pero hindi naman pa mga 10% natin galit sa akin, 90% hindi galit sa akin, at natutuwa sila sa akin dahil ako ang nanggigising diyan sa armed forces in terms of pension. Hindi ko kayo atrasan dyan lahat, kahit sino kayo. Sabi ko nga sa inyo, elementary pa lang kayo, ako sundal, nagsiservisyo na ako sa publiko sa edad kong 13 anyos sa Mindanao. Baka may dugtong ka, Attorney. Hindi ko kaya. Hindi mo kaya. Pero 20 anyos lumaban ako sa dito sa Ngayon yung anak ko kasi 13 anyos na yun. Challenge ko yung anak ko, Nak, nung 13 anyos ako, nakikipagpatayan ako sa rebelde. Kaya mo ba yan? Sagot ng anak ko. Ganun lang kasi, aywan ko, baka siguro dahil nga sa kahirapan ko at saka sanay ako sa Batakan, pero actually, nung bakbakan nung bakbakan, yung 3 oras yata, talagang matinding nervous, dasal ako Tapos binato ka ng sundalo. Ay, sundalo ba natutulog? Umiiyak. Hindi niya alam, nagdadasal ako. Pero after 3 hours, sila ngayon nangangamba sa akin. Kasi hindi na ako natatakot sa mga haging-haging ng bala. Pero balik tayo sa kababayan ko. Na kami ni Attorney, ay nagsiservisyo kami para sa bayan. Gusto namin gisingin ang ating gobyerno. Kasi yung gobyerno talaga, yung sistema, kailangan i-reboot talaga. Nandiyan na yung ugat na problema sa bansa. Kaya ayaw ko ng eleksyon. Kung po pwede, reboot muna bago eleksyon. Kasi nga, kahit sino magiging presidente ng Pilipinas, hindi talaga mababago, lalo na ang korupsyon. Kaya ako, nakikipagbasagan ako ng muka na ma-reboot natin ang gobyerno. After ma-reboot natin ang gobyerno, that's the time dito na tayo sa tamang proseso. Pero kung mag-i-eleksyon tayo tapos babaguhin natin, wala, kahit sinong presidente, hindi kaya. Opinion mo, Atty. kahit sino. Kung gano'n kung di mo babaguhin yung sistema, kahit sino umupo dyan, gano'n din mangyayari. Kasi, alam mo, sa totoo lang yung misis ko, galit sa akin. Galit sa akin, talagang. Pero ngayon, dahil yung ginawa nila sa kampo sa akin, dati nannervous yung misis ko nung kasama ko. Pero nung nakauwi na kami, siya rin ang nagalit. Nagalit siya. Kaya lumakas ako ng loob. Tapos, yung nangyayari nakaraan, tinawagan ako ng anak ko, Papa, ituloy mo yan. So, ibig sabihin, very proud yung anak ko at saka ang asawa ko na lumalagay ako sa tama. Sabi ko nga sa anak ko yung bunso, alam mong gusto mo na yung papa mo magiging kilala sa pagnanakaw o nakatulong kontra magnanakaw. So, siyempre, alam ko na, train ko na anak ko So, ganun mga kababayan. Sige. Ikaw, Atty. Oo, yun din